Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Naniniwala si Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Elly Remolona na posibleng matapyasan pa ang policy rate sa susunod na buwan. Sa sidelines ng 2024 BSP International Monetary Fund Systematic Dialogue sa Cebu, sinabi ni Remolona na sa ngayon ay nasa easing cycle ang bansa kaya naman mataas ang tsansa ng pagpapatupad ng rate cut pagsapit ng Disyembre. Kung hindi naman ito maipatutupad sa susunod na buwan, posibleng niya itong gawin sa susunod na meeting ng Monetary Board sa 2025. Sa kabila naman ng posibilidad na ito, hindi naman isinasantabi ni Remolona ang posible ring pause o hindi mo na pagbabawas sa policy rate. Una nang nagpatupad ng 2 sigwada ng rate cut ang Monetary Board ngayong taon dahilan para mabawasan ng 50 basis points ang key interest rates ng bansa. Mula sa nasabing tapyas, naglalaro na lamang ngayon sa 6% ang reverse repurchase rate, 5% sa overnight deposit rate at 6.5% sa lending facilities rate. Sakali namang matuloy ang panibagong rate cut, sinabi ni Remolona na karagdagang 25 basis points na muna ang imimenos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usaping inflation at Philippine economy growth naman, naniniwala si BSP Governor Elly Remolona na pasok pa rin sa target band ng pamahalaan ang magiging headline inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo sa buwan ng Nobyembre. Bagaman wala itong ibinigay na pagtaya kung tataas ba o bababa ang inflation, optimistiko itong mapananatili ng bansa ang inflation sa target range na 2 hanggang 4% ngayong buwan. Maalalang umabot sa 2.3% ang inflation rate noong Oktubre, bahagyang umangat mula sa 1.9% na inflation noong Setyembre. Isa naman sa tinitingnang makaambag sa paggalaw ng inflation ngayong buwan ang epekto ng sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa. Samantala mula sa pagbagal naman ng economic growth ng bansa sa 5.2% noong third quarter, naniniwala si Remolona na aberration lamang ito at maibabawi pagsapit ng fourth quarter. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Department of Energy o DOE na muli nitong ipagpapatuloy ang pagtanggap at pagproseso ng renewable energy contract applications online. Sa isang payag, sinabi ni DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara na muli nilang pagaganahin ang mas epesyente at pinabilis na Energy Virtual One-Stop Shop o EVOS system bilang hakbang para mapalakas pang lalo ang renewable energy sector sa bansa. Ayon kay Yusek Guevara, ilan sa improvement ng EVO system ay ang online option para sa developers na makakuha ng Certificate of Authority o COA bago ang pagpirma sa renewable energy contract. Ang COA ang ginagamit ng developers para makasecure ng permit, makapagsagawa ng survey at pre-feasibility activities bago ang pagsasabisa ng kontrata. Bukod dito, in-update na rin ng bagong sistema ang listahan ng mga aktibong renewable energy contracts at ang real-time updating system para sa mga available na area ng developers. Sisimulan ang muling pagbuhay sa bagong bersyon ng EVOS sa Nobyembre 25 kung saan maaari nang makapagsumite ang developers ng kanilang letter of intent at applications. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Ito po, good news sa low-income scholars at job applicants. Tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang fee o singil na ₱100 sa mga mag-a-apply ng Certificate of Exemption. Sa bisa ng inilabas na Revenue Memorandum Circular 127-2024, tinanggal na sa requirement ng kawanihan ang paniningil ng ₱100 para sa certification fee ng mga nais kumuha ng scholarships, trabaho o maging ng livelihood programs. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang tulong na mabawasan ang pasani ng mga kababayang hikahusna at nangangailangan ng financial assistance. Salig sa Section 2 ng National Internal Revenue Code, may kapangyarihan ang BIR na i-assess at kolektahin ang lahat ng National Internal Revenue taxes, fees at charges. Mula rito, may kapangyarihan din nila ang kawanihan na magtanggal ng kahalintulad na bayarin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.